Dating OFW sa Estados Unidos, ngayon naman ay nagtayo na ng sariling bar and restaurant si Tito Oria dito sa Pilipinas kasama ang kanyang mga kaibigan. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ako po si Tito Oria, ang co-owner ng isang bar and restaurant na matatagpuan dito sa Ortigas, Pasig. We are a group of friends, tapos naisip namin parang magkaroon naman tayo ng tambayan or ng place to hang out. Kung gusto namin kapihan lang. So eventually, why not make a full bar and restaurant? Ang original plan namin is Italian-American food. Pero syempre, dahil bar din siya, hanap din ng mga tao, syempre, mga traditional Filipino recipes na pwedeng gamitin pulutan, na pwede rin gawing ulam. Meron kaming acoustic band tuwing weekend. Syempre, dahil bar siya, marami rin siyang drinks, variety of drinks. Kami kakaibigan from iba-iba naman yung work namin. Pero personally, ako, nag-work ako sa US, tapos naging part of a restaurant before. Kahit pa paano, meron na akong konting-konting background sa pagtatayo ng bar and restaurant. Actually, yung mga staff ko ngayon, saka yung mga iba kong crew, yung mga chef, galing din sa previous restaurant ko. So, very similar din. So, kahit pa paano, meron na akong konting-konting background sa pagtatayo ng bar and restaurant. The usual challenges, no? Halimbawa, yung mga permits, yan. Kailangan talaga ma-detail ka, kailangan patient ka sa mga pagpila, sa pag-fill up ng mga forms. Yung sa mga pricing, kailangan alam mo rin kung paano at saka kung saan ka kukuha ng mga ingredients mo, ng mga sahog, ng mga kahit yung mismong asin. Kailangan alam mo saan pinakamura yan para syempre ma-maximize mo yung profits. One of my partners nga, I've known since 1989. So kahit mga may nag-aaway kami, kahit before pa, after a few minutes, wala, okay na. So alam na namin yung ugali ng isa't isa. So na-develop namin yung respect sa opinion ng bawat isa. At the same time, may kanya-kanyang toka rin. So for example, ako sa operations, isa sa construction, yung isa sa mga external, sa mga external relations. So ganun. Sa experience namin, kailangan mas okay na meron kang concept Yung concept na, for example, kami 90s themed bar, para at least may agad customers na kinakapture. Price point, kailangan din yan. Kailangan competitive yung prices mo. Mabilis yung service, yan. So kailangan titrain mo rin yung crew mo, yung staff mo, para maging efficient yung service na ipoprovide nila sa mga guests. Para babalik yung guests, syempre. Sa buhay ngayon, medyo mahirap na, halimbawa, asa ka lang sa isang source of income, diba? So mas maganda, meron kang additional sources of income. At the same time, nag-generate ka rin ng employment to other people. Maganda talaga, maganda sa economy, maganda sa personal finance mo. Yan. So, kailangan talaga magbuti kung kaya natin magnegosyo, mas maganda kaysa umasa lang sa isang source of income. Kaya naman tara, negosyo tayo!